May nakabinbin na motion sa Senado na payagan ang online na paglahok sa mga sesyon. Ngayong missing in action muli si Senator Bato de la Rosa. Suspetsya ng ilan ang motion ay para makaboto pa rin siya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Live. Ayan na. Kung kayo po, taong bayan po yung tatanungin natin, payag po ba kayo na mag-online voting na lang? Para ma-impeach si Sara Duterte o hindi? Ako po, hindi ako papayag. Diba? Kaya po ginagawa yan itong pangit na Marcoleta na to. Ha? Para si Bato de la Rosa makabuto. Unfair naman po sa ibang senador na present po. Diba? Tapos yung absent na pinapasahod ng gobyerno na putang ina mo ka, Bato de la Rosa ka. Ha? Oh, pinapasahod ka ng taong bayan. Oh. Tapos ngayon, yung mga kasabwat mo dyan sa Senado, gusto online na lang? Ay, hindi maganda yan. Pwede po yan pwede pong gawin yan in case lang na merong paglindol, tapos nag-crack po yung nag-crack yung Senado, hindi magagamit yung building ng Senado, at pwede po yun. Kung may malaki ang baha, pwede po yung online voting na yan. Kung may mga pagsabog sa loob. Yun. Kasi nangyari po yan sa panahon ng COVID. Kasi hindi makalabas yung mga senador, ginagawa nila, online po nila ginagawa yung kanilang trabaho. Diba? Pag nagmi-meeting po sila, online. Oh, ganun po yun. Pero wala naman po dahilan para mag-online voting. Ang ganda ng panahon natin. Wala naman bagyo. Diba? Walang bagyo, walang lindol. Pero may absent. Ay, naku po. Marcoleta, magtigil-tigil ka. Baka pag sinabunutan ka ng taong bayan, tanggal ang piluka mo. Kaya tigil-tigilan mo yung pagiging loyal. Basta bulldog talaga, Sa Manila, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, anong reaksyon ng mga senador dito? Julius, tututulan daw ng minority senators na baguhin ang rules ng Senado para makaboto online sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Malabo raw na mangyari yan ayon kay Senator Ping Lacson dahil hindi ito pasok sa Senate rules. Hindi pasok sa Senate rules tapos lalabagin ni Marcoleta. Ang totoong law benders po dito, si Marcoleta. Mga DDS senators, sila po ang law benders. Diba? Si Marcoleta po ang head sa pagiging law benders na papunta ng airbenders. May kalbo yata Diba si Ang? Hindi po si Atong Ang, ha? Sino yung bida sa Avatar? Diba kalbo yun? Airbender po yun. Si Marcoleta naman, kalbo ba? Kalbo ba si Marcoleta? Siya naman po yung law benders. May karakter tayo. May hero tayo sa Pilipinas na pwedeng gawing hero sa Mobile Legends. Law benders. Loyal si Marcoleta sa pugante. Ano ka ba? Basta kung pareho kasi, bigyan ko kay idea. Kung kalbo yung tropa mo at kalbo ka rin, magiging sunod-sunuran ka talaga. Tropa mo kalbo pa. Yeah? Sabi ni Ann Kapun, ang pangit ng pangalan nito. Ani Kapunpun. Kulang na lang, kapunin yung putang ina mong pamilya. Diba? Ano siya? Ulagang fake news na butiking Pasay pala ito. Si Sen Bato daw, nahuli na. Bobo, hindi makaintindi sa ating topic. Diba? Ganyan po kabobo ang mga DDS nagmana sa bobo na si Jimmy Bundok. Diba? Nagmana sa bobo na si Jimmy Bundok. Sino bang nagsabing nahuli na si Bato de la Rosa? Sino? Pakituro nga, putang ina mo ka. Alam mo, kung ako yung presidente ng Pilipinas, tapos may makita akong bobo, papalamunin ko ng bala yan.
Eh, buboy, mamaya, ano ka pa. Diba? Eh, magkalat ka pa. Tang ina mo, bobo ka. Oh, wala kang utak. Diba? Relax ka lang kasi si Bato, kabado na ngayon. Oh, kinakabahan na. Sana Bato, manlaban ka. Matutuwa kami. Oh, manlaban ka. Diba? Bato ka, hindi ka tatablan, huwag kang mag-alala. Laban ka lang. May 11, araw na nagkaroon ng kudita sa liderato ng Senado. Nagmosyon si Senator Dante Marcoleta na amyendahan ang panuntunan ng Senado at payagan ang online na paglahok sa mga sesyon kung may sapat na dahilan. Sa Rule 14, Section 41 ng Senate Sessions, pinapayagan ang online na paglahok sa sesyon sa mga pagkakataon lamang na may force majeure tulad ng kalamidad o kung may national emergency na balakid sa personal na pagdalo ng mga senador. Noon, ginagawa po yan sa panahon ng COVID. Kasi mahirap nga lumabas, di ba? Oh. Pag may bagyo, may lahat po, landslide, kung naputol yung lupa, di makadaan yung senador, may dahilan yun. Di ba? Or kung biglang nahati yung senado nahati sa dalawa dahil sa malakas na lindol, pwede po. Di ba? Pwedeng online. Pero sa pagkakataong ito, mapayapa po ang panahon natin. Wala naman po tayong paglindol, malakas na ulan, wala po. Wala din naman pong COVID. So, anong dahilan? Bakit mag-online voting? Di ba? Halimbawa, Ang nakalagay lang po dito is kung may mga calamity. Di ba? Pwedeng online. Eh, wala naman. ay noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic kung kailan may lockdowns. Hindi na pagdesisyonan ang mosyon ni Marcoleta at inirefer ito sa Committee on Rules na wala pa ring chairman sa ngayon. Ngayong missing in action ulit si Senator Bato de la Rosa. Sabi nito, pin natin. Sabi ni, Peter Pan, walang muka, okay? Duwag, hindot, sabi niya. Pwede, anong tool? Kailan pa ako nagkaroon ng utol na bobong katulad mo? Oo, mas maganda, gamit ka ng totoong pangalan, kontakin mo ako ngayon sa Facebook. Puro ka ganyang comment eh. Gusto mo, lagyan ko ng, yung nanay mo na lang, gigripuhan ko sa gilid habang nanonood ka. Diba? Kasi di ka naman takot ka naman, duwag ka naman. Ako may mukha ako dito. Pag sinabi kong gigripuhan ko yung bungo ng nanay mo, wasak yung bungo ng nanay mo. Diba? Pakilala ka, wag kang maging duwag, wag kang matakot. Ako lang to. Diba? Ina mo, puro ka kayabangan, wala ka namang mukha, duwag ka naman, di pa totoo yung pangalan mong, gago ka. Gusto mo, tadyak-tadyakan ko sa harapan mo yung nanay at tatay mo eh. Bobo ka. Pasalubong-salubong ka pa. Kontakin nyo na ako. Pag may rally, magkita tayo, putang ina nyo. Diba? Kayo mga DDS kayo, mga inutil kayo, mga kutulong kayo sa paningin namin. Diba? Mga bobo lang kayo. Kaya yung kayabangan ninyo, pang internet na lang yan. Kami, subukan nyo kami galawin sa personal. Tangina ba, mawala pa yung ulo mo eh. Kami, hindi po kami nangunguna sa pagbabanta, hindi po. Pero once magalaw lang kahit bulbul ng aking balat at bulbul ko, kapag nagalaw yan, tadyak-tadyakan pa kita eh. Ang agam-agam, ang mosyon ay para makaboto ang senador sa paglilitis ni VP Sara. Yun lang naman ang maliwanag sa amin na reason kung bakit nagkaroon ng motion na gano'n. Even sa rules ng Senado, hindi rin po Makinig mga bubon DDS, makinig! na reason kung bakit nagkaroon ng motion na gano'n. Even sa rules ng Senado, hindi rin po pwede kasi ang umiiral naming rules ngayon, pagkarala merong force majeure o kaya merong emergency. Tulad ng COVID, nung panahon ng COVID, pinayagan namin yon kasi nga hindi kami makapag-test. Sabi ni Giselle
Giselle Mahinay, ang yabang mo. Hindi pa po ako pinapanganak noon. Matagal na akong mayabang. No? Nung pitos pa lang po si Bullpoint Man, oh, mayabang na talaga ako nung pitos pa lang ako. Oh. 'Di ba? At least, gumaganti lang ako sa inyo mga sinasabi diyan. Oo. Pag nagantihan kayo, sasabihin nyo, ang yabang mo. Tanga, bobo! Ang tagal ko nang mayabang nung pitos pa lang. Oo. Wala kang magagawa. Ito sa'yo. Pakyo ang pamilya mo. Oo. Diba? Yun, kung merong lockdown. Ang mga senador sa minorya, tututulan daw ito ayon kay Senator Erwin Tulfo. The decision amongst the minority now, our minority is like, huwag tayong papayag because anong reason? Bakit silang bumoto outside of the May reason yan. Para si Bato makaboto. Yun yung reason. hall? Noon nagagawa yon during the pandemic because there were lockdowns, diba? But now, I mean, wala nang reason na why don't you come over and then cast your vote? Ang House Prosecution Panel, iginiit na kailangang physically present ang senator judges para sa kabuuan ng paglilitis. Punto ni Lead Prosecutor Jervil Luistro, napakahalagang proseso ang impeachment para sa bansa. Kung kaya raw ni Senator Bato na magpakita sa Senado para sa pagpapalit ng liderato, wala raw rason para hindi siya magpakita sa impeachment trial para gampanan ang mandato niya sa ilalim ng konstitusyon. It is important that the senator judge should witness the presentation of evidence because that is his only opportunity to witness the demeanor of every witness who will be sitting on the witness stand. It is likewise so important that he must be present as well during the voting. Because what we're talking about here is the interest of the entire Philippine nation. Si Para makita din natin mga preno. Live, kasi live talaga yung gagawin eh. Makita din natin kung sino-sino yung mga papabor sa impeachment, yung na tuluyan ng matanggal yung pinapasahuran ng taong bayan na si Sara Duterte or kung sino yung makakakampi sa kanya. Ang pangit naman kung online lang. Pabor na pabor kay Bato yan. Diba? Sa tingin ko, hindi magiging maganda yan. At itong motion po ni ng aking lolo, pinakamamahal kong lulong kalbo. Ay, kalbo ba? Yung lulo ko? Ay, basta lang si Mr. Piluka. Eto sa nakikita ko lang, malamang sa malamang, hindi ito makakalusot. Diba? Wala. So, kung absent ka, sorry na lang sa'yo. Dapat ganun tayo. No? At hindi po yan papayagan ni Ping Lacson. Panoorin niyo po yung kanyang sinasabi dito. Senator Ping Lacson, kumpiyansang hindi ito lulusot. Yun. Paliwanag niya, magkaiba ang rules ng Senado bilang legislative body sa rules ng impeachment court. Aniya, hindi pwedeng basta-bastang babaguhin ang panuntunan. Although, nagagamit yung rules of the Senate then sa rules on impeachment. Pero hindi po pwedeng agad-agad magdi-decide kami sa floor. Maski kami lahat mag-agree na baguhin yung rules, may publication pa yan. Kumpiyansa si Lacson na hindi papasa ang motion ni Marcoleta. Hindi lulusot. At saka maantala kami pagka binago pa namin yung rules on impeachment. Noong Miyerkules, May nagtanong dito. Ito bago ko sagutin yung tanong mo, ayan, ipin muna kita. Buti na padpad ka sa aking channel, ano? Pero kailangan, bago ko sagutin yung tanong mo, yung pagmumukha mo, i-flex ko dito sa screen na to. Okay? I-flex ko yung pagmumukha mo dito. Saglit lang. Saglit. Nakapin po yung pangalan mo Yung tanong sa akin, walang problema. Sasagutin natin ng maayos yan. 'Di ba? Wait lang Sagutin natin ng maayos yan. Yari ka ngayon. Yari ka ngayon. Ito po saglit lang. Papasa ko lang yung picture bago natin basahin yung kanyang
basahin yung kanyang tanong, no? Walang kukurap pa, walang kukurap pa. Walang kukurap. Babasahin ko na yung tanong mo. Yan po, siya po yung nagtatanong sa akin. Ang sabi niya po, sana ba yun? Magkano ba binayad sa'yo isang malita o dalawang maleta? Yung binayad sa akin, sa totoo lang, may share ako doon sa 125 million. Ilang araw lang namin pinangkantot ng babae yon, diba? Pero mukhang ikaw yata yung kumalabit sa akin doon sa mismong kanto na yon. Hindi kita pinatulang kasi ang pangit-pangit mo na nga, wala ka pang ligo, ang baho-baho pa ng pagmumukha mo. Diba? Ang pangit-pangit mo. 150 daw, tangina, tadyakan pa kita dyan magtatanong ka, sinagot ko na yung tanong mo. May share ako doon sa ginastos namin yon sa loob ng isang araw lang, hayop ka. Pinambabae namin, pinang-inom namin. Pinangwalwal namin kung saan-saan, putang ina mo ka. Ngayon, alam mo na yung sagot. Magkasama kami ni Inday Sayad. Bubo ka, ang pangit-pangit mo, may patanong-tanong ka pa. Nababoy tuloy yung live ko dahil sa pangit mong pagmumuka. Tanggalin na nga natin yan. Hayop ka, maligno pala tong hayop na to. Tuloy tayo dito. Napagkasunduan sa caucus ng mga senador na sa July 6 sisimulan ang mismong paglilitis kay VP Sara. Kung magbago man yan, ay 1 o 2 araw lang ayon kay Lacson. Naku, July 6? July ba? July? Mali yata ko pagkarinig. Impeachment. Noong Miyerkules, napagkasunduan sa caucus ng mga senador na sa July 6 sisimulan ang mismong July 6! Matapos yung July, siguro malalaman na natin. Or baka hindi pa matapos yung July, malalaman na natin kung si Sara Duterte karapat dapat pa ba maging vice o hindi na. Ayan. Kaabang-abang po ito. Sara! Mag-i-extend pa yan ang bakasyon sa ibang bansa. Kasi pag napatalsik siya, bilang vice president, di na uuwi ng Pinas yan. Hindi na uuwi ng Pinas yan. Maniwala ka sa akin. Magano na magtatago na yung agila. Agila ko no. Nantingin ko nga lang sa'yo, kuto. Saan banda yung pagiging agila? Sabi ng matandang ito, mga pre, adik ka rin pala. Matagal na akong adik sa pagbanat kay Digong. Matagal na akong adik kasi nung nagmamariwana kaming dalawa ni Digong, hay na hay kaming dalawa. Kasama ko si Digong, nagmariwana kami. Ang tatay mo, mahilig sa mariwana yan. At kasama ko yan noon. Bubo ka pala eh. Sinasabi ko nang adik ako at kasama ko si Digong. Adik kaming dalawa. Diba? Ang sarap kayo ng higop namin ng mariwana. Parang kapre lang. Diba? Ang ina mo, ang pangit-pangit mo. Gwapo ka, syempre. Yung pagmumukha nyo, kung ikukumpara lang sa puwet ko, ay ang pangit ng pagmumukha nyo. Hindi ka-level ng puwet ko, yung inyong pangit na pagmumukha. Ang ina. Ano pa? May tanong pa ba kayo? Adik. Ang tagal na naming adik ni Digong. Sa paglilitis kay VP Sara. Kung magbago man yan, ay 1 o 2 araw lang ayon kay Lacson. Julius, kailangan ng 2/3 o hindi bababa sa 16 na boto para makonvict si VP Sara. Ayon kay Congresswoman Jervy Luistro, regardless daw kung may... Alam niyo, excited na rin ako makalabas si Digong. Namimiss ko na siya kasi magmamariwana session pa kami. Di ba umamin si Digong na sabi niya, nagmamariwana daw siya? Yung time na yun, kakatapos lang namin nung time na yun. Kakatapos lang po namin nung time na yun. Namimiss ko na nga eh.
Sana maulit muli. o sususpindihin na senador, fixed ang kailangan na boto. At yan muna ang latest. Balik sa'yo. Maraming salamat, Mary Mon Reyes. Mga kapatid, Oh, so sabi ni Rizal Ligaspi, doon siya mabulok sa ICC. Wag naman po. Namimiss ko nga yung tatay kong bulok. Tapos sasabihin yung mabulok pa sa ICC. Wag naman po. Oh, wag naman po. Miss na miss ko na si tatay Dutay. Mas ganyan ka pa mag-comment. Ay, nako. So, anyway, idugtong po natin ito. O, itong topic na to, ng mga preno, idugtong po natin to. Ayan. Ito. Saan na ba yun? O, ito po. Saan na yun? Ay, putang ina mo, lumayas ka nga dyan. Lumayas ka, hindi ka yung tinawag ko, hindi ka yung sinumon ko dito. Lalabas yung mukha mo. Oh, eto pala. Ayan. Oh, ayon po dito alam niyo naman itong si Tubi Tiangco mapagpanggap itong isa pa to. Isa pa tong kutong lupa na to, no? Ayon dito, Jesus Palsis slams Tubi Tiangco for posing as anti-corruption crusader. So, ayun sinupalpal po siya. Kasi itong si Tubi Tiangco nasupalpal po ni Jesus Palsis. Kasi alam niyo naman, no? Alfred Orada, shoutout po Alam nyo naman na itong si Tubi Tiangco, mahilig itong magpanggap. Sasabihin niya, anti-corruption ako. Pero sa lugar niya, binabaha yung nabutas. Diba? Walang aksyon na ginagawa. Yung budget na para sa flood control na yan, nasaan na kaya? O yung mga pera na yan na dapat mabalik sa taong bayan, nasaan na kaya? Tapos sasabihin mo, anti-corruption ka? Nakakahiya ka? Nagmamalinis ka pa? Wala ka namang kitang-kita na sa pagmumukha mo? Hindi ka malinis. Mahiya-hiya ka, Tubi Tiangco. Ayan Lawyer Jesus Palses slammed Navutas Tubi Tiangco, accusing him of presenting himself as an anti-corruption crusader. Now, when he remained silent during the Duterte administration controversies. Yung mga anti-corruption ka pala, yung mga pagnanakaw ng mga Duterte, yung paggastos ni Sara Duterte ng 125 million sa loob ng isang araw lang. Nagsalita ka ba? Bumanat ka ba? Diba? Sabi dito, bayaran kang ulol ka. Pin natin to. Bayaran kang ulol ka. Ano sabi dito? Ito muna, importante ito baha sa nabutas ang ikinamatay ng kabatch ng anak ko. Tingnan mo yan. May namatay pa pala sa nabutas dahil sa baha na yan, Tubi Tiangco. Dapat pamilya mo sana yung na-experience sana ng pamilya mo yung mga baha dyan, no? Pero hindi, maganda yung ano nyo diba? Yung buhay ninyo sabi ng tanga dito, bayaran kang ulol ka, tamaan ka sana ng kidlat. Kidlat! Where are you na kidlat? Tinamaan ako ng kidlat. Aray ko. Ang sakit-sakit. Didiis bobo. Bayaran daw ako. Tanga, ang tagal ko nang sinasabing bayaran nga ako. Kaya nga nag-share kami ng malita ni Inday Lustay. Tarantado ka pala Ilang beses ko pa ba sabihin sa'yo na okay, ako na yung bayaran sa Pilipinas. Ako na yung pinakabayaran. Number 1. 1 billion per day yung binabayad sa akin. Masaya ka na? Okay na? Ay, inamin ko na. Ano pa ba? Sasabihin mo, demonyo ka, ballpoint man. Demonyo rin ako. May sungay ako 10, nakapaikot sa ulo ko. Invisible nga lang. Ano pa? May comment ka pa? Baka meron pa, babasahin ko pa yan. Meron. Patay na yata, hindi na nakapag-comment. Ayan Tubi Tiangco, maraming namatay sa baha sa nabutas.
Tapos sasabihin mo, anti-corruption ka? Sampal-sampalin kita kaliwat kanan eh. Ha? Okay, basahin niyo po ito basahin niyo po ito. Ipipin ko. Ayan Baha sa nabutas ang ikinamatay ng kabatch ng anak ko. Okay, sana kung si Tubit Tiangco yung nalunod. Hindi po. Ibang tao po. Mga inosenteng tao. Yung lumalaban po ng pata sa buhay. Tapos sasabihin mo, anti-corruption ka. Magnanakaw ka, Tubit Tiangco. Magnanakaw ka. Diba? Kaya, wag ka na magpanggap. Alam namin, demonyo ka. So, kayo mga pre, na-high blood ako dito kay Tubit Tiangco. Lalo na nung may namatay, marami palang namatay dyan. High blood ako sa'yo. Ang sarap mong hamunin ng suntukan. Alam mo yung papadugoyin yung uso mo. Sports lang naman eh. Diba? Kahit hindi po ako boxer, hindi po ako, ano lang ako, isang ordinaryong tao lang. Pag si Tubit Tiangco po yung kalaban ko, papalagan ko na. Pareho naman kami walang training. Puro lang Red Horse iniinom. Magre-Red Horse ako ngayon. Mukhang namimiss ko yung Red Horse Bilisan ko nga mag-live para mag-inom-inom na. Nako. So, eto na. Ano po yung inyong opinion? Ano po yung reaction? Comment down po, no? Comment down below mga pre. Ayan. And share this video, like this video mga pre. Ayan.